While good day mga kamots, welcome back to our YouTube channel. We are back here at the Honda Big Bikes Tondo Quads on Nagalangin mga kamots para i-review ang pinakabagong dating na Honda Giorno Plus na inaabangan ng maraming mga Pilipino dito sa Pilipinas. So, kararating lang daw nito mga kamots dito sa Honda Big Bikes Quads Tondo kahapon lang, so mahihinit pa. So, sa mga nag-aabang ng Giorno dyan mga kamots, ito na ang video para sa inyo. So alamin natin kung ano-ano bang meron sa pinakabagong classic school ni Honda at pasok nga ba ito sa mga inaabangan sa mga motor ngayong 2025. Huwag natin matagalin pa yan mga kamots, simulan na natin. So this is it mga kamots, the all new Honda Giorno Plus 2025. Ang pinakabagong classic scoot na labas ni Honda. Actually mga kamots, this is not the first time na maglabas ng classic scooter si Honda dito sa Pilipinas. So may mga nauna na silang mga nilabas na classic scoot tulad ng Honda Scoopy, yung old na Scoopy mga kamots, yung carburetor type pa. And then nag-evolve yun, lumabas yung Honda Genio na mala classic scooter din ang design. And then ito na yung pinaka-latest mga kamos na classic scooter na labas ni Honda, which is the Honda Giorno Plus 2025. So as you can see mga kamos, napaka-classic ng design ng itong isang to. And then no wonder mga kamos kung bakit marami nag-aabang at na humaling sa bagong motor na ito ni Honda. So alamin natin mga kamos kung ano-ano ba yung mga meron at features dito sa Honda Giorno Plus 2025. Pagdating sa looks and appearance niya mga kamos, ito palang nire-review natin is glossy gray na may pagka-white ng konti ang kulay, no? So napaka-classical ng headlight niya, no? Yung mahaba yung ano niya, yung headlight niya. And then pagdating dito, ayan, meron tayong glossy silver dito. Pero plastic lang to mga kamos, hindi siya metal. Ayan, so plastic lang po siya. And then ito yung pinaka headlight niya mga kamos, no? So LED na po yung headlight niya. And then meron siyang daytime running light dito sa gitna na parang minus sign. Ayan, yan po yung pinaka DRL niya o daytime running light. And sa mamaya papakita ko sa inyo yung buga ng ilaw niyan. Ayan, so bilog po siya. And then as we go down here, nandito po yung pinaka signature logo ng Honda. And then meron ditong gray matte na design dyan. And then sa paligid niya meron siyang metallic chrome silver. As we go down here mga kamos, nandito po yung pinaka turn signals niya. Ayan, so naka bulb type pa po yung turn signals niya, left and right, and then front and rear. Ayan, so mas maganda siguro kung ginawa na ring LED dito ni Honda, no? Pero nothing big issue mga kamos kung kahit na nakaano siya, bulb type siya, no? So far naman maliwanag pa rin naman yan kahit na paano. Malapad yung harap niya. So typical lang sa mga ibang classic scoot na talagang malapad yung unahan. And then pagdating sa gilid niya mga kamos, ayan. So ito yung pinaka katawan ng Honda Giorno Plus. Ayan, so malawak din yung katawan niya mga kamos, malaki rin. Ayan, kung mapapansin niyo. Malapad din yung katawan niya, no. Syempre pag malapad yung katawan, malapad din yung upuan, no. Ayan. So wala siyang kaate-ate mga kamos pagdating sa decals, no. So napaka-premium at napaka-plain lang ng looks niya nitong Honda Giorno Plus. So sa gilid mga kamos, meron tayo dito na Giorno na emblem na nakalagay na metallic silver. Ayan, Giorno Plus. Ayan. So ang ganda ng pagkaka-design ng ano nyo, ng emblem nyo, yung plus. Ayan. So Giorno Plus. Naka-LED na rin po yung taillight niya. Ayan. So mamaya papakita ko rin sa inyo yan kapag binuksan natin yung susihan. And then ito po yung turn signals niya. Ayan. And then as we go down here mga kamos, ito po yung pinakatapalodo niya. Ayan. So meron siyang reflectorized sa unahan, no? And then meron siyang built-in plate light. Ayan. So maliit lang yung tapalodo niya. So tamang-tama lang sa motor na to mga kamos, no? So cover na cover up pa rin naman yung yung gulong sa likuran. Kahit na maiksi yung tapalodo niya. Ito yung pinaka suspension niya. Ayan. Silver black yung color combination. Ayan. And then ito yung pinaka airbox niya. Ayan, powered by ESP Plus na po yan. And has Smart Power Plus. Ito yung pinaka CVT niya mga kamos, no? Ayan. So wala po siyang kickstart mga kamots. I-monitor nyo na lang yung mga baterya ng Honda Giorno nyo kasi wala siyang backup kickstart. So pagdating naman dito sa footpeg niya para sa passenger mga kamots, ayan, nakatago siya. Nakatago, ayan. Alloy type din yung ginamit. And then medyo malapad siya.
Siguro mga ano, ayan, 2 inches yung lapad niya mga kamos, no? 2 inches po yung lapad niya. Ito yung center stand, and then ito yung side stand. So side stand mga kamos, nandito daw yung pinaka engine kill switch sensor. So wala dun sa may pindot sa o dun sa switches. So bali nandito mga kamos yung engine switch, kill switch sensor. Sukat ng gulong niya sa unahan mga kamos ay 100 by 90 by 12. So 12 inches po yung size ng mags niya, and then tubeless tire na rin po ito. Front and rear. And then ang ginamit ni Honda para sa Honda Giorno na tire brand mga kamos ay Duro. Ayan, Duro tire. Ayan. So okay din naman yung tread niya mga kamos, no? Maganda rin yung tread niya. Mukhang makapit din. Okay, so pagdating naman sa likuran mga kamos, ang sukat ng gulong niya is 110 by 90 by 12. Ayan, so medyo malapad at medyo malaki yung dito sa likuran mga kamos na gulong. Ayan, mahaba yung tambucho niya, no? Ito yung pinaka heat guard niya. Ayan, so meron siyang design dito, and then naka swing arm po siya, no? Meron siyang swing arm kagaya sa Honda Click. And then ito po yung pinaka radiator niya mga kamos. Ayan. Kasi naka liquid cooled na po itong Honda Giorno Plus, no? So bali para nakaslant siya ng konti, so hindi siya yung nakadiretso, so nakaslant po siya. Ito po yung grab bar, metallic silver na matte finish. So pagdating sa upuan mga kamos, as I said earlier, so malapad po yung upuan niya, no? And then naiba rin yung kulay ng upuan niya, mas pinaklasik pa, ginawang kulay brown mga kamos, no? Ayan, so color brown po yung kulay ng upuan niya. And then pagdating dito sa likuran, may nakalagay ng pangalan ng Honda. Alright, so ito yung underseat compartment ni Honda Giorno mga kamos. As you can see, malawak yung underseat compartment niya. Ayan, no? So napakalawak ng underseat compartment niya. And then dito sa underseat compartment mga kamos, nakikita natin yung salinan ng kulant. So bali nandito na po yung salinan ng kulant niya. And then para ma-monitor yung level ng kulant, ayan, meron siya dito parang maliit na butas para malaman mo kung nasa upper or lower level na yung kulant mo. Ayan, so nandito na po yung salinan ng kulant, wala sa ilalim. Ayan, so ito po yung underseat compartment niya mga kamos, no? So try natin kung kakasya ba yung isang full face helmet. So maglalagay tayo ng isang full face helmet dito, tingnan natin kung kakasya. So try natin tong full face helmet natin na Ryzen mga kamos na ZX550 kung kakasya dito sa underseat compartment ng Honda Giorno, no? Ayan. So lalagay lang natin siya. Ayan. So try natin i-sara mga kamos, na kung kakasya. Ayan. So as you can see mga kamos, yung full face helmet natin na Ryzen ZX550 ay hindi kasya, no? So hindi siya masasara. Pero I think kasya naman dito yung half face mga kamos. So depende na lang talaga siya shell ng helmet nyo, no? Pero ito kasing ZX550 mga kamos, medyo malaki kasi ang shell nito, kaya hindi siya kakasya doon. Pero malawak yung ano niya mga kamos, yung compartment niya. So as you can see, digital instrument panel na po ito mga kamos, no? So i-open natin. Ayan. Wow! So yan po yung itsura mga kamos ng instrument panel niya, no? Nakakahawig siya sa instrument panel ng Honda Click. So maliit lang din, pero lahat makikita mo na dyan mga kamos, no? So speedometer, fuel gauge, odometer, tapos trip meter. Ayan, so lahat nandyan na mga kamos, and then meron pa siyang built-in na clock as you can see. So sa taas naman yan mga kamos, nandito yung turn signals indicator, and then key indicator kung malapit yung remote, kasi nga nakakilis to mga kamos, no? Ano, nakakilis. And then high beam, low beam indicator, and then check engine indicator, tapos oil temperature indicator, and then idling stop system indicator, battery indicator, tapos ayan. So lahat nandiyan na mga kamos, na. And then sa baba naman yan, nandito yung pinaka buttons para sa select and set. And then sa baba niya, nandito yung pinaka signature logo ng Honda mga kamos, na. Ayan. So sa paligid niyan mga kamos, napakaganda din ng paligid niyo sa instrument panel. So metallic chrome silver na may pagkamatang disenyo mga kamos, parang hinalin tulad dito sa sa grab bar niya. So parang tinerno. So yan po yung buga ng ilaw niya mga kamos pagka naka low beam and then high beam natin. Ayan. So as you can see mga kamos, maliwanag yung ilaw niya, no? Maliwanag yung ilaw niya. And then ito yung pinaka daytime running light niya, sinasabi ko sa inyo. Ito naman po yung itsura ng taillight niya. Matingkad din yung kulay mga kamos, no?
So dito naman tayo sa mga buttons and switches niya mga kamos. Sa left side, meron ditong high beam, low beam, mga horn, or third signals, left and right na switch mga kamos. Ayan. So sa right side naman mga kamos, nandito yung switch para sa idling stop system. So naka-ISS na nga pala itong Honda Giorno Plus mga kamos. So ibig sabihin, kapag inactivate mo to, within 3 seconds na, within to 3 to 5 seconds na mahinto ka sa stoplight, mamamatay pusa yung engine mo mga kamos. Which is napaka-convenient. Lalo na kung gusto mong mapatagal yung battery life ng Honda Giorno Plus 2025. Ayan, so meron po siyang ISS mga kamos na button switch. And then sa baba, hindi ko alam kung para saan to mga kamos. Ayan, para siyang kakugis mo sa corner. Ayan, ayan, hindi ko alam kung para saan to. And then electric switch mga kamos sa baba. Ayan. So pagdating naman sa handle grip mga kamos, kung makipapansin nyo yung handle grip niya, iba yung kulay. Color brown, no? Parang tinerno dito sa upuan. Ayan, no? Kasi nga naman classic design tong motor na to mga kamos. Typically sa mga classic design na mga motor, talagang yung handle grip tineterno sa upuan mga kamos na. So ito may pagka-brown din to, pero yung design niya usually ito rin yung mga ginagamit na design ni Honda. Ito yung bar end niya, naka-alloy type din yung bar end niya. Maliit lang. And then sa lever brakes mga kamos, ayan, so naka-plain chrome silver finish yung po yung plate. And then meron siyang park brake mga kamos, ayan, no? Brake lock, park brake lock. So, isa sa mga features ni Honda Giorno 2025 mga kamos, no? Meron siyang park brake. Ibig sabihin yan mga kamos, kapag nag-park ka sa mga incline or decline na kalsada, and then ayaw mong dumausdos yung motor mo, i-engage mo lang yan, and then maglalak na yung preno ng motor mo para hindi dumausdos, no? Ayan, so yan po yung gamit ng park brake mga kamos. Ayan. So as we go down here mga kamos, makikita natin dito yung susian niya. Ayan, as I said earlier, keyless po itong motor na to. This is nandito na lahat. Yung seat opener, ayan, meron na siyang seat opener diyan. Tapos yung fuel lid opener o yung takip ng gasolinahan mga kamos. Sa tangke ng gasolina niya ay nandito po sa unahan. Ayan. Ito po yung pinaka gas tank niya mga kamos. Sa salinan ng gasolina, wala dito sa upuan. Kaya lahat ng spasyo mga kamos nandito sa underseat compartment niya. Kaya malawak yung underseat compartment niya. So bali nandito yung salinan ng gasolina, which is convenient mga kamos kasi hindi mo na kailangan tumayo kapag magpapagasolina ka na. So, i-open mo na lang yan and then yan na magsasalin ng gasolina. Yan, para sa mga NMAX, Aerox mo. So, nandito na sa harapan. Fuel tank capacity nga pala ng Honda Giorno Plus mga kamos is 5.4 liters. And then ayon kay Honda, ang fuel consumption nito is 47 kilometers per liter. So, napakatipid nun mga kamos, no? Sa isang classic scooter tulad nitong Honda Giorno Plus 2025. So 47 kilometers per liter. So may layo-layo na rin yung mabibiyahe mo sa 5.4 liters gamit itong Honda Giorno Plus. So pagdating naman dito mga kamos, meron siyang side pocket na may cover. Ayan, this is napaka-convenient. Sa loob niyan mga kamos, isang magandang features ni Honda Giorno is meron siyang built-in na charger. Ayan, naka-USB ready na siya. Para in case na gamitin nyo itong Honda Giorno Plus sa mga long rides, ay hindi na kayo mangangamba na baka malobat yung mga cellphone nyo kasi meron na siyang built-in charger. And then pwede rin to sa mga motorcycle riding app tulad ng Angkas, Move It, Joyride, and then sa mga food delivery, Food Panda, Grab. Dahil napaka-convenient itong Honda Giorno 2025 mga kamos kasi meron siyang built-in charger. Meron siyang multi-purpose hook. Ayan, so naka-retractable po siya. Sabihin, pwede siyang tiklopin, no? Ayan, para hindi siya masyadong nakasagabal. Ito naman yung footboard ng Honda Giorno mga kamos. So uupuan natin siya. Check ko sa inyo mga kamos yung leg space. Ayan. So pagdating sa legroom mga kamos, napakalawak ng legroom natin dito, no? 5'9" pala yung height ko, and then kita nyo naman mga kamos, hindi masyadong tama yung tuhod natin dito sa may bandang unahan ng Honda Giorno. Ayan, so malawak yung legroom niya. And then napaka-komportable ng upo natin dito. So salong-salo yung puwet natin dito no, kasi nga malapad yung upuan niya. So yan yung looks and appearance mga kamos ng pinakabagong Honda Giorno Plus coming from Honda. So alamin naman natin kung anong engine specs at features pinakabagong Honda Giorno Plus 2025.
The all-new Honda Giorno Plus is powered by ESP Plus or Enhanced Smart Power Plus with a 124.7 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke, single-cylinder, single overhead cam with 4 valves. Pagdating sa kanyang max power, meron itong 11.4 horsepower at 8,750 RPM habang ang kanyang max torque ay 11.6 Nm at 5,250 RPM. Para sa kanyang fuel system, ito po ay naka-fuel injected habang ang kanyang cooling system, as I mentioned earlier, ito ay naka-liquid cooled. Ang kanya namang starting system ay electric ACG starter only. Para naman sa kanyang driving system, since ito ay classic scooter, ito ay gumagamit ng continuous variable transmission or CVT. When it comes sa kanyang suspension, sa unahan ito ay gumagamit ng telescopic fork, habang sa likuran naman ito ay gumagamit ng single shock absorber. At para naman sa kanyang braking system, sa harapan ito ay naka-regular disc brake, habang sa likuran naman ito ay naka-drum brake. In addition sa kanyang braking system, ito po ay equipped ng CBS or Combi Brake System. Ibig sabihin kapag nagpreno ka ng 70% sa unahan ay 30% sasama ang nasa likuran. Kaya naman tinawag siyang Combi Brake System. And as I mentioned earlier, equipped din ito ng ISS or Idling Stop System na kapag guminto ka sa stoplight within 3 to 5 seconds, agad-agad mamamatay ang engine nito. Napaka-convenient lalong-lalo na kung gusto mong mapahaba ang lifespan ng battery ng Honda Giorno mo. Pagdating naman sa kanyang dimension, meron itong overall length na 1,875mm, overall width na 683mm, overall height na 1,080mm, meron itong seat height na 780mm at ground clearance na 155mm. Ang kabuuang bigat naman nito is 116 kg. At yan na nga ang engine specs at features ng pinakabagong Honda Giorno Plus coming from Honda. Alamin naman natin kung magkano ang presyo nito as of February 7, 2025 dito sa Honda Big Bags Tondo, Gagalangin. Nagtatapos na tayo sa price mga kamos ng pinakabagong Honda Giorno Plus. Magkano nga ba ito dito sa Honda Big Bags Tondo Gagalangin. Cash price po niya mga kamos is 103,900 pesos po mga kamos. So, kasama na dun yung registration fee or LTO registration and then TPL insurance or motorcycle insurance. So, all in na po yan mga kamos. Unfortunately mga kamos, hindi pa ito available to installment sa ngayon. Sa ngayon daw yan mga kamos. Pero sooner or later mga kamos, sabi ni Honda Big Bags, magiging available din naman to sa installment basis mga kamos. So, abang-abang na lang kayo mga kamos sa mga tight ang budget dyan pero gusto magkaroon ng Honda Giorno. So, magkakaroon din naman ng installment basis si Honda Big Bags so, Tondo Gagalangin mga kamos. So, abangan nyo na lang. Sa ngayon, ino-offer lang po muna nila ito, Honda Giorno at cash basis. So, baka magtatanong mga kamos kung ano yung freebies kapag kumuha kayo ng cash basis ng Honda Giorno Plus 2025 mga kamos. So, meron siyang libreng half-face helmet. Ayan, so, and then, dagdag pa ni Honda, meron kayong lifetime 30% less sa mga service charge tulad ng change oil na kamos. So, kapag magpapachange oil kayo dito sa Honda Big Bags Swanson na kamos, meron kayong 30% less sa mga babayaran ninyo na lifetime na po yun, every time na magpapachange oil kayo. And then, less 10% na kamos kapag bibigay na mga parts dito sa Honda Big Bags Swanson. So, yan po yung price ng pinakabagong Honda Giorno Plus 2025 na sa pinakabagong classic scoot coming from Honda. So bago ko tapusin itong vlog na ito mga kapatid, gusto kong pasalamat unang-una kay Sir Ruel, yung branch manager dito sa Honda Big Bags Swanson, and then kay Ma'am May, nakashare, and then kay Sir Abjay, na staff dito, and lastly kay Sir Salas, na guardia dito sa Honda Big Bags Swanson, na nag-assist sa atin upang na-review ang pinakabagong Honda Giorno Plus 2025 na ako sa pinakabagong classic scoot na naman sa Honda. So shoutout nga pala sa mga bagong may-ari dito mga Honda Giorno na ito na ako. So congratulations sa inyo sirs, and then sila kasi yung mga unang nakakuha ng Honda Giorno dito sa Honda Big Bags Swanson. So muli mga kamos, maraming salamat sa inyo. Abangan niyo pa yung mga susunod na motorcycle vlog sa ating YouTube channel. Stay safe, ride safe.